Magandang gabi mga kababayan. Narito po ang pinakabagong update natin tungkol kay Bagyong Marce na mas lalo pang lumakas at ngayon ay nasa typhoon category na. Alamin natin kung bakit mataas ang posibilidad na bumaba pa ang direksyon nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang sentro ng Typhoon Marce ay namataan sa layong 510 kilometers sa silangan ng Etiague, Isabela. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 160 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin sa typhoon force ay umaabot sa 580 kilometers mula sa sentro. Si Marce ay inaasahang magpapatuloy sa paggalaw sa direksyong west-northwest ngayong gabi hanggang bukas ng umaga bago ito bumagal at lumiko patungong kanluran sa Philippine Sea na nasa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa forecast track, si Marce ay maaaring maglandfall sa paligid ng Babuyan Island o hilagang bahagi ng mainland Cagayan sa Huwebes ng gabi, November 7 o madaling araw ng Friday, November 8. Maaaring lumabas si Marce ng Philippine Area of Responsibility, PAR, sa Friday ng gabi o Sabado ng madaling araw, November 9. Kasalukuyan ding dumadaan si Marce sa mabilis na pag-intensify at inaasahang mararating ang peak intensity nito bago pa ito maglandfall. So kung pagmamasdan nating maigi ang track nitong si Marce, dapat talaga pataas siya. Pero dahil sa high pressure na nagaganap dito sa Hilaga, instead na pataas ang direksyon, itinutulak yan paibaba. Kaya magtatagal siya sa area na ito at babagal bago niya tawidin ang area ng Northern Luzon. It's either Babuyan Island or Cagayan, Isabela siya dadaan. At sinasabi ng Pag-asa na paglabas nitong si Marce ay pwedeng may dalawang bagyo na sumunod. Nasa low to moderate ang chance na ito ay mangyari. So imomonitor din natin yang mga yan. At ngayon nga nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, hilagang bahagi ng Aurora. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours na may bilis na 39 to 61 kilometers per hour na posibleng magdulot ng minimal hanggang bahagyang banta sa buhay at ari-arian. Sa weather advisory na nilabas ng Pag-asa, ang mga wind signal na itinaas ay nagbibigay babala sa mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na hangin. Ang mga coastal at upland na lugar na nakaharap sa direksyon ng hangin ay inaasahang makakaranas ng bahagyang mas malalakas na bugso. At ang mga lugar naman na posibleng maka-experience ng malalakas na hangin ngayon at sa mga susunod na araw ay ang Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Bukas ganon din ang mararanasan sa Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na posibleng itaas habang umiiral si Marce ay signal number 4. Itinaas na rin ang gale warnings sa mga hilaga at silangang baybayin ng Northern Luzon. Delikado po ang paglalayag sa mga baybaying ito, lalo na sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island at Isabela, kung saan ang taas ng alon ay posibleng umabot hanggang 7 meters. Hilagang baybayin ng Ilocos Norte at mainland Cagayan na may taas ng alon na hanggang 4.5 meters. Pinapayuhan po ang mga mangingisda na manatili sa ligtas na lugar at huwag munang pumalaot. Pinapayuhan po ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update ukol sa bagyong ito, maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng mga ganitong sakuna. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.